Today we shall end our series on love. February po is a month of love. Ano po? And we are discussing, mga kapatid, that we must embrace the love of God. In order for us to experience the blessing of God for our family, we need to rely on His strength. Second, we need to embrace the love of God. And from embracing the love of God, we have learned, mga kapatid, that we should be rooted in the love of Christ. Kailangan mag-ugat tayo na siya ang unang umibig sa atin, kaya tayo marunong umibig. Na hindi natin kaya ibigin pati ang Diyos kung hindi tayo unang inibig ng Panginoon. Hindi ito self-effort. Ang Diyos ang nag-pour out ng pagmamahal sa atin, kaya pwede natin siyang mahalin at pati tayong magmahal. At natutunan din natin kung ano yung sincere love sa Romans chapter 12 verse 9 and following. Napakahalaga that from that we've learned that we are established in love. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay yung pong pangatlo. Ano po? Ay yun po yung katotohanan na tayo po ay dapat ma-empowered by the love of Christ. Kaya ang pamagat po, ang ating po tema ngayon ay empowered in love. Sabay-sabay nga po natin basahin. Dumating na ba sa buhay mo na kayo nanghihina, nanlalata? Nanghihina ka dahil gutom ka na, nanginginig na ang buto mo at ang tuhod mo? O nanghihina ka dahil hindi mo na ipasa yung examination o yung recitation? O ikay nanghihina kasi ikaw iniwanan ng mahal mo, iniwanan ka ng asawa mo, o ng boyfriend mo, o girlfriend mo. O ikay nanghihina dahil ikaw ay may sakit, ikaw ay may karamdaman, o ikay may problema. Iba-iba ang pinagmumula ng panghihina ng mga tao. At sa mga nanghihina tayo, ay naghahanap tayo ng solusyon para tayo lumakas. Kaya marami sa atin na nagba-vitamins, marami sa atin ay umiinom ng mga supplement para lumakas tayo. Sapagkat ayaw natin na tayo nanghihina. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, that the best way upang tayo ay hindi manghina ay atin pong bayaan na ang pag-ibig ni Kristo ang magpalakas sa atin pong lahat. Ano man po ang problema natin, emotionally, spiritually, psychologically, socially, economically, may mga panahon na tayo nanghihina. Ano po? Mga interpersonal relationship, nanghihina tayo, nade-drain tayo. Mga kapatid, mga minamahal, the proposal of the Apostle Paul for all of us today is very simple. We must just allow that love of God, the love of Christ to empower all of us. Would you like to be empowered today? Can I hear another amen? Would you like to be strengthened today? Mga kapatid, mga minamahal, as we end our last Sunday sa ating Love Month, napakaganda ng binasa natin talata. Ano po? Ang sabi po dyan ay that you may have power. Hallelujah. Can we shout with power? The word power. Yan na ba power? Isa pa. That you may have the power. Ano po? And when you read the whole text, the whole passage, and let the Word of God speak to all of us, it is the love of Christ. It is the love of God that gives us the power. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, God does not only want you to be rooted in love, established in love, but you must also experience the power in the love of Christ. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sabi sa verse 17, and I pray that you being rooted in love, being established in love, and then, ito na nga po, that you may have the power. Hallelujah. How do you experience power in the love of Christ? Well, sa mga talatang ating binasa, ang sabi niyan, that you may have power to grasp. To grasp. To grasp. What is the meaning of grasp? Well, it means hold on to. Hold on to. Panghawakan mo ang katotohanang mahal na mahal ka ng Diyos. Panghawakan mo. Alam niyo, pwede namang alam mong mahal ka, pero hindi mo pinanghahawakan. Para maranasan natin ang kapangyarihan galing sa Diyos, panghawakan mo. Hold on to the love of the Lord para sa iyong buhay. I have a picture here ng holding on. Ano po? Grasp. Ano po? Ayan. We need to strengthen our grips on the love of Christ upon all of us. Mga kapatid, mga minamahal, sa mga talatang ating binasa, makikita po natin ang sinasabi ni Apostle Paul that so that we may have power, we need to strengthen our grips. We need to have good grasp of the love of Christ sa ating pong buhay. Sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 10, makikita natin si Apostle Paul, siya ay nagkaroon ng supernatural experience. At ang sabi po ng verse 7, verse 8, para hindi siya magyabang, inalaw ng Panginoon na magkaroon siya from becoming conceited. Alam niyo po, yung problema, kapag kayo religyoso, pag kayo masyado spiritual, nagkakaroon ka ng yabang. Ano po?
And God does not like it. Kaya sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. It is not of yourself. Ephesians 2:8 and 9. It is not of yourself. It is a gift of God so that no one can boast. Ayaw ni Lord ng mayabang. Binababa ni God ang kayabang. Kaya yung iyong anumang accomplishment o yung iyong pagiging religious will bring you to conceitedness. Nako, ayaw ng Panginoon yan. Ano po? Kaya sabi, walang maliligtas sa sarili niyang gawa. Sa Diyos ka aasa. At dito rin, sabi ni Apostle Paul, pagbalikan natin yung pong 2 Corinthians chapter 12, verse 7, 8, and 9, he had experienced a wonderful spiritual experience that can cause him to become proud. Ang sabi po ng mga talata, para hindi siya maging mayabang, I was given a thorn in the flesh. Ano po yun? Sakit. Nagkaroon siya ng sakit. Ano po? According to Bible scholars, it is more likely na yung mata niya ay lumuluwa at naglalawa, at merong tumutulo-tulo. Nakakaya na nagsasalita siya, pero yung mata niya ay ganun ang kalagayan. Kaya sabi niyan, 3 times, 3 times pinadala, yung sakit na yun ay galing sa demonyo, but the Lord allows it sapagkat meron siyang gustong i-accomplish sa buhay ni Apostle Paul. Ano po yun? Na siya hindi maging mayabang, lalo siyang dumepende sa Panginoon, hindi sa kanyang husay. At ang sabi po diyan, 3 times siya. Alam niyo, ang dami siya nalilayhan, gumagaling, pero siya hindi gumagaling. Ang hirap po nun. At pagdating ng verse 9, ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Hinihingi niya na siya'y mapagaling, matanggal yung thorn in the flesh. Ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you, for my power. Everybody say power. For my power is made perfect in your weakness. Sa panahon kayo nanghihina, sa panahon kayo nalalata, sa panahon kayo nalalambot, magsumiksik ka sa grasya ng pag-ibig ng Panginoon and you will receive the power of the grace of God. Can you hear another amen? Mga kapatid, mga minamahal, minsan dinadala tayo ng Panginoon sa sukdulan, nakita natin hindi natin kaya, kulang tayo, titingala tayo. At pag tumingala ka, hindi ka lang aasa sa sagot ng Diyos sa panalangin mo, kundi sa pagmamahal pa lang ng Panginoon, panalo na. Hallelujah. Wala pa'y sagot, tulad ni Apostle Paul. Wala pa yung sagot. 3 times siya humingi, walang sagot dun sa kanyang problema. Pero may sagot sa biyaya ng pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, that is the meaning of holding on to the love. Even I don't see the answer, even if I don't see the solution, I will hold on to the love of God. And about this holding on, I have second picture. This second picture explains it all. It's not just that you are holding on by your own grips, but that love is actually, pinupuluputan ka ng pagmamahal ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? So it's not just about your ability to hold on to it. It's the power of that love na puluputan ka. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. To hold on to the love of God is actually to walk in that love even when times in your life you feel unloved. Even when you are in a moment that you feel not secure or unsure of many things, you will hold on to that love of the Lord. Will you have that faith to hold on to the love of God despite of the problem, despite of the trials, just like the Apostle Paul? Sabi ng John chapter 10, verse 27, 28, 29, 30, John chapter 10, sabi niya, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po? My sheep listens to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life. Ano po? So tayo tagasunod ni Kristo. We did not find a religion, but we found a relationship. We follow the Lord Jesus Christ. Ano mo sabi diyan? I give them eternal life and they shall never perish. Sure. Hindi, maybe, hopefully, but sure. Ano po? No one will, ano ra po? No one will snatch it out of the hand of the Lord Jesus Christ. Kumbaga, ito ang kamay ng Panginoon. Ito tayo. No one can snatch us from the hand of the Lord Jesus Christ. And next verse, ano po? Tignan natin, verse 28. My Father who has given them to me is greater than all. And look at this verse. Pakibasa. Oh, my Father's heart. So, yung kamay ni Jesus at yung kamay ng Ama, tapos tayo naman naka-hold on sa kanyang mga kamay. Wonderful. Can there be safer place
than the hand and the loving arms of our loving shepherd. Secured. At hindi lang. Sa Ephesians chapter 1, ang passage natin for today is Ephesians. And ang letter ni Apostle Paul, chapter 1, verse 13. Ano sabi diyan? Ang Holy Spirit, sineselyuhan. Kamay ng Panginoon, kamay ng Ama, tapos selyado tayo. Nakahinang. Pumalakpak nga, mga secured sa Panginoon. Pumalakpak nga. Kaya kahit binabagyo ka, kahit ikay nililiglig, you are empowered within because of the love of the Lord. Look at this, ano po? Sabi sa verse 13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth. Ano yon? The gospel of your salvation. And what is the gospel of salvation? Hindi sa sariling gawa, hindi sa reliyon, hindi sa ritual, kundi biyaya ang kaligtasan. Can I hear louder? Amen? Yun po yung gospel. Ano po? Free gift of God. When you believe, you were marked in Him with a seal. Minarkahan ka ng selyo ng banal na Espiritu. The triumph God is involved in this love story. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the one God in three persons is involved in loving you and me. Kaya dapat mas malakas ang palakpak sa Panginoon yan. Hallelujah. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ay napakaganda. Ano po? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is only one God. And there is only one mediator between God and man. The second person in the triune God, who is the Son, who became a man. Ano po? Ayan, no? There is only one God. How many God do we have? One. And one mediator between God and mankind. Look at this. The man, Christ Jesus. We all know that Jesus is God. John chapter 1 verse 1 tells us He was with God and He is God. He became a man. And because He became a man, He became our only one and only mediator to God. No other mediator. Hallelujah. And He is in our heart. Sino tinatahanan ni Kristo? Dalawa lang pumapalakpak na tinatahanan. Ano? Praise God. At dahil siya nasa atin, we are assured of that love. We hold on to that love. So whatever happens, I am loved by the Lord. Second, we must pursue this love. We must pursue this love. Ano po? At tatawagin ko ang lagi nakapulupot sa akin para ipaliwanag. Ang sabi po doon, hindi lang po kailangan yung grasp. Kailangan din we must know this love that cannot be fathom. Grabe po yun. And let's listen to Tess. Hallelujah. Amen. Ano? Alam niyo ho, nakakalungkot man, but most of us, we are pursuing other things. No? Hanap-hanap tayo, no? Ng kaligayahan, ng katugunan sa iba't ibang tao, iba't ibang bagay. Alam niyo, ang ganda-ganda nitong sa Isaiah chapter 58 verse 14. Ano? Sabi po dito, 58 verse 14. Then you will find joy in the Lord. You will find joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land. If you want success, if you want honor, we need to find the light in His love. Find the light in His love. And you will find honor. You'll find, sabi dito sa NIV translation, I will cause you, God will cause you to ride in triumph. Wow. On the heights of the land. Diba? It means success. It means honor. Pero tayo, alam mo, pareho ko din. Kapag dumadating ang problema, napakadali nating mag-alala. Napakadali nating mayanig.
Nakakayanig naman po talaga. Minsan nakakapanghina, nakakanakaw ng kapayapaan. Ano kapag ka, lalo na meron kang mga pinagdadaanan, kamukha ko, o kamukha nating lahat, alam ko, iba't iba. Iba't ibang suliranin na ating kinakaharap, iba't ibang pagsubok, But you know what? Ang sabi po ng Panginoon sa atin, sabi niya sa talata na binasa ni Bishop, sabi ganun, we need to, sabi, and I pray that you, being rooted and established in love, you may have the power. You may have the power. The power to grasp. Ano ang magagrasp natin? I-grasp natin how wide, how deep, how tall, the height, the depth, the width ng pagmamahal ng Diyos. And kapag may problema ka, ang focus mo sa sarili mo, sa sitwasyon mo, hindi ba? Pero ang paalala ng Panginoon sa atin, alam niyo ho, we really need to pursue His love, Sabi ganoon po sa Isaiah chapter 43 verse 1. Isaiah 43 verse 1. But now, this is what the Lord says. Pagka may sinabi, this is what the Lord says. Itong sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, wala nang ibang usapan yan. That's final. Sigurado na yan. Sino nagsabi? Ang Diyos. Pag ang Diyos na nagsabi, no more question asked. That is so sure. And this is what He says. Sabi niya yun, He who created you, the God who created you, the God who formed you. Wow. The God who created you. Ang Diyos na nakakaalam na iyong simula at gaano ka magtatagal dito. Ang Diyos na alam. Ang siya naglagay ng iyong mga lakas at husay. Ang Diyos na nakakabatid ng lahat ng tungkol sa iyo. He formed you. Sabi niya ganyan, etong sabi niya, do not fear. Huwag kang matakot. Why? He created you. Alam niya ang storya mo. Alam niya ang iyong katapusan. Alam niya lahat ito. Alam niya kung sino ka. Alam niya kung ano ka noon, ano ka ngayon, at ano ka magiging. Wow. Do not fear. Sabi niya ganyan, for I have redeemed you. I have ransomed you. Tinubos kita. Niligtas kita. Kaya huwag ka matakot. Niligtas niya kita eh. Ang sakripisyong binigay ko sa iyo, hindi maliit. His investment is His only Son. Not 50,000, not 100,000, not 1 million, not even billion, not trillions. It's His Son, Jesus Christ. Alam niyo ho, as I have shared, parang kapag ka in pain, tayo mga magulang, pag in pain ang anak mo, doble yung pain sa'yo. Pag may problema anak mo, mas problemado ang magulang. Alam niyo, ang Diyos Ama, when He sent His Son, Jesus Christ, nakita niya ito, tinatanggihan. Ang sakit sa Ama. Ang Diyos na anak ko, tinatanggihan. Nilalait. Hindi lang yun. To the point na hindi pinaniniwalaan. Tinatampal. Tinatampal sa bibig. Binabatukan. My goodness. Imagine mo anak mo, batuk-batukan. Naalala ko yung anak ko nga eh. Pinatayo, yung si TJ, napakatahimik ng bata yan. Napatayo. Pinatayo ng teacher.
Bakit? Nahuling nagsalita. Nagsalita na nga. Sabi ko, salamat, nagsalita. Pinatayo. Sabi ko, my goodness, pinatayo nyo. Iyan yung pangarap ko. Bakit pagkwentuhan yan sa mga kaklase? Nagsalita, pinatayo. Talagang ako ho ay nagpipigil ng aking damdamin. Yung pakiramdam ng nanay, pinatayo lang, galit na yung ko. Buti naman ho ay pagdating po sa school ay mabait naman po ako nakipag. Pero talagang yung damdamin ko, pinatayo pa lang. Ito po, sinasampal, binabatukan. Nilalait. Nakikita ng Diyos Ama ang ginagawa sa kanyang Diyos Anak para pagtubos sa ating kasalanan. Hindi lang yun. Nung siya, sa harap ng mga tao, pinili. Yung magnanakaw, hindi yung anak niya. Oh, sakit. Yung lang anak mo, hindi nanalo. Ang husay na naman, di nanalo. Oh, ang sakit na talong anak mo. Ito, hindi po. Walang kasalanan. Hindi nagkaroon ng due process. Oh my goodness, di ba sakit? Pero hindi ito. Hindi lang ito. Binugbog. Warak ang likod. Pinako. Sabi ko nga, lagi ako, injection lang, injection. Natatakot ako sa pain. Hindi injection. Yung tinabos ng Panginoon, hindi maraming injection. Maraming hampas. Hindi lang hampas. Ang panghampas niya ay maraming mga pangwasak ng likod, mga tusok-tusok na paghampas sa'yo, hindi lang latay. Warak ang likod. My goodness. How could a father bear to see his son sa ganyan? Yes, invested a lot for us. Ganyan, kanya tinubos. Sabi ko nga, yun lang. Kaprasong pain, iniinda mo. Sakit. Ito ho, hindi kaprasong pain. Mula ulo hanggang paa. Hindi ma-i-describe. Yung pelikula ng Mel Gibson, yung title nun? The Passion. That was really the picture. Yun yung malapit na tinamo ng Panginoon, You can imagine, all over, Walang paglagay, hindi mo mailarawan. Pero sabi niya, I have ransomed you. Ang tubos ko sa'yo, paano pa kita pababayaan yan? Do not fear. Wala kang dapat ikatakot. Matatakot ka pa ba? Ganito kita kamahal. Pag ganito ka kamahal, should you fear? Should I fear? Should I still worry? If God will answer my prayer, if God will help me sa akin pinagdadaanan, of course. Because, ang sabi niya, I have redeemed you. I have summoned you by name. Kilalang kilala ka niya. Ang mga kahinaan mo, kagaya ni Hosea. Sabi ng Lord sa Hosea, pakasalan mo si Gomer, isang promiscuous woman, isang babaeng, excuse the word, haliparot. Kung sino-sino lalaki. Pinakasalan niya. Pagkara humanap ng ibang lalaki, he betrayed the trust of Hosea. Paulit-ulit naghahanap ng iba. Parang tayo. Naghahanap. Hinahanap kung kani-kanino ang pagmamahal.
Hinahanap kung kanino ang tugon sa pangangailangan at sa problema. We turn to other idols. Ano? Akala na natin, we rebuke. Sabi, dapat we do not have idols. Pero tayo, sino idol natin? Sino nasa puso mo? Sino kumakain ng oras mo? Sino ang malaking bahagi ng budget mo? Sino ang lagi mo iniisip-isip? Pero ang Diyos, inutos niya ito kay Hosea para ilarawan sa ating lahat na kahit na tumalikod ka pa sa Kanya, kahit na magtaksil pa tayo sa Kanya, hahabulin ka ng pagmamahal ng Diyos. Mahal ka pa rin niya, mahal pa rin niya ako, at patatawarin pa rin niya tayo. Sa Luke 15, we have the parable of the lost coin, the parable of the lost sheep. Iiwanan niya ang 99 para hanapin ang isang nawawala. Ang anak, the prodigal son, nilapastangan ng ama sa pamagitan ng pagkuha ng mana hanggat siya'y buhay pa. Sinayang, inaksaya ang pinaghirapan ng ama sa mga kanyang layaw ng buhay. Ang ama, hindi na puno ng galit, ng muhi. Punong-puno pa din ng pagmamahal, ng pag-uantay, ng pag-asa. Babalik ang anak ko. Babalikan ako ng anak ko. Kahit tayo lumayo sa Kanya, tandaan mo, aantayin at aantayin ka niya. Aabangan ka niya. Hindi mababawasan ang pagmamahal niya sa iyo. Instead, He will rejoice. He will rejoice sa iyong pagbabalik. Bitawan na natin ang ibang Diyos natin. And let's come to God. And sabi niya, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. You are mine. Wow. Paano ka pa pababayaan? Pinili ka ng Diyos. You are adopted. My God, inampun niya na tayo. Not by accident. Hindi ka niya anak dahil aksidente. Hindi. Pinili ka niya, He adopted you. Yung inampun ba? Aksidente ba yun? O you made the decision to choose? I want you. Gusto kitang iuwi sa bahay ko. Gusto kitang gawing anak ko. And you are adopted. Pinili ka niya. Inampun ka niya para maging anak niya. Wow. Diba? We are His. Should we fear? May problema ka? We have the option to be stressed or to rest. Ang ganda ng kanta natin, pahinga. We can find rest in His love. In His love. Ang sabi po dito, sabi ng 1 Peter, 1 John 4:18, sabi ng perfect love drives out. His perfect love drives out fear. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. And the Lord does not want to punish us. But discipline, yes. The one who fears is not made perfect in love. Alam niyo ho, kung meron ho, makakaparalyze, makakawala ng power sa atin,
yung pong takot. Ha? Yung takot. Pag natakot ka, hindi ka na makadiskarte ng tama. Hindi na makapunction na normal. Ang dami hong mga karamdaman ngayon dahilan sa mga negatibong damdamin, pag-aalala, takot. Ang sabi ng Panginoon, we can surrender, we can pursue, we can enjoy His love. Ano? Enjoy His love. We come to Him not because we want answer to our prayers. Hindi ka pupunta at papanalangin pa, Lord, gusto ko tugon mo na yung dalangin ko, nainip na ako. Hindi. You will come to Him because you want to enjoy Him. To telling Him how much you appreciate His love. Namnamin ang pagmamahal niya. Enjoy Him. Ano? To enjoy His love. And we will be empowered. His promise, those who delights in Him, He will bring great honor. Great honor. Amen. Praise God. We are empowered by this love, by strengthening our grips on this love. Second, by pursuing this love. That's why we need to go back to the Bible and understand how wide, how long, how deep, how high is the love of God. And then thirdly, we are empowered by this love in the context of a community. Ano po? Ang sabi po ng talata, together with God's people. Together with God's people. I would like you to look at that. Ano po? May have power together with all the Lord's holy people. Mga kapatid, mga minamahal, nang kayo at ako ay tumanggap sa Panginoon, tayo naging anak ng Diyos. At dahil doon, tayo napabilang sa kanyang pamilya. And it is God's intention for you to journey along with others who also accepted the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, you can best experience His power, the power of His love, when you live in the context of community. Hallelujah. Do not isolate yourself. You want to experience the power of the Lord? Huwag mong ihiwalay ang sarili mo. Huwag mong isapera ang sarili mo. You need to learn to live along with a support group in a community. Mga kapatid, mga minama, sa ating po nakaraang series of talks sa couples, ano po, isasabihin natin ng diin dyan na yung katotohanan na we need a support group. Ano po, hindi tayo lagi malakas. Kaya kailangan natin ang ibang tumulong sa atin. Pero siyempre, hindi lang tayo tutulungan. Kailangan din natin tumulong sa iba. And that is the essence of loving community. We do not only have a loving shepherd, we also have a loving community. Pag sinabi natin loving community, hindi naman isabihin perfecto na tayong lahat. Kung minsan nagkakatampuhan tayo, nabibigo tayo sa isa't isa, but just the same. Tayo'y kabilang sa pamilya ng Panginoon. And dahil diyan, nais ng Panginoon na we should experience His powers, the love of God and His power in a context of a support group. Sabi sa John 13, 34, 35, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Mga kapatid, imperfect people as we are, journeying together to become more like Jesus every day, ano po, we can experience His love through the brethren, through your loved ones. Hallelujah. And that's the beauty of it all. You cannot fully experience the power of God's love when you isolate yourself, when you take yourself away from others. You need to understand, ang sabi po ng Hebrew 10:24 and 25, huwag niyong kaliligtaan ng pagtitipon tulad ng ginagawa ng iba. Sapagkat doon sa pagtitipon na yan, sasabi po, kailangan ay patuloy tayo sa ating pinapahayag na pananampalataya. At ang sabi po sa verse 24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ano po? When we gather together, we encourage one another to do what is right. That's why we encourage and we rebuke each other there. That is what we call love. Diba? Yan natutunan natin sa established in love. We hate what is evil, but we hold on to what is right. That is part of sincere love. So this
This love is best experienced when you learn to journey with others who have accepted the Lord just like you and me. Ang sabi sa verse 24, ano po ang sabi? Ano po, let us consider, ano sabi sa 25? Let us look at 25. Huwag nating kaliligtaan ng pagtitipon. Mahalaga ang ganitong pagtitipon. Mahalaga ang pagtitipon sa small group. Ano po, ayan. Let us not giving up, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. What is the day? The day of the coming of Jesus Christ. Habang inaantay natin ang Panginoon, pahalaga natin ang community. Pahalaga natin ang time of worship together. Because it is in the midst of the people of God that the Holy Ghost is at work so that we can experience the power of His love. Ikaw ba'y nangihina? Ikaw ba'y nadi-discourage? Well, you need to make sure that you value the assembling of God's people together. Wherever 2 or 3 are gathered in His name, daroon ang Panginoon. Kaya kung higit pa tayo sa 2 o 3, mas makapangyarihan ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. That's why in Acts chapter 2, verse 42, 41, 42, 43, and etc. Sinasabi po doon, there are 2 kinds of gathering of God's people. The assembling like this, where we worship God, and the small group. Kaya meron tayong mga house churches. Praise the Lord. Hallelujah. Meron tayong mga small group, mga young couples natin. They meet every Saturday. Praise the Lord. At sa darating na linggo, yung mga nakadalo ng ating pong couples, ini-encourage natin kasama ng kanilang mga anak. Sama-sama tayo sa ating pong family assembly doon sa Valenzuela City, sa likod ng Central Fire Station, nasa harap po ng City Hall, sa harap po ay may fire station, papasok ka lang doon at pag pumasok ka, makikita mo sa kaliwa ang C&B Circle Mall. Doon ay meron tayong gagamitin na parang hotel sa loob na magandang lugar para tayo sama-sama na magkaroon ng family gathering. Ang tawag natin dyan, nothing's gonna stop our family now. So manakaraan, nothing's gonna stop our love relationship. Ngayon naman, family. Kaya tatay, nanay, kahit solo parent, you can come. 4:00 po ng hapon. Ano po? At this is wonderful time of opportunity to grow together as a family. Why? Because we were created as a social being. And therefore, we need each other. No matter how imperfect we are, we need each other. At tayo'y we sharpen one another. Ang sabi ng Bible, ano po? Iron sharpen irons. How we wish yung ating kalakbay ay lagi okay. Pero minsan hindi siya okay, but just the same. God will use him so that you can experience the power of His love. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, I have 3rd picture here. Pakita ko po yung aking picture. I hope ay napadala. Ayan, napadala ba dyan? Ayan. Na hindi lamang po hold on to that love, at tapos yung love ay pumupulupot na sa iyo. Pero bago yan, yan. Yung pong tali ay hindi lang nakapulupot sa iyo, kundi may harness po yan. And there's a second picture, please. And together, ayan po yung harness, oh. Kaya secure na secure sa love ng Panginoon. Amen? Can I hear another amen? At ito pa, nagtutulungan. Nagtutulungan tayo. Handa ka bang tumulong? Handa ka bang magpatulong? O nilalayo mo ang sarili mo? O nagmamatigas ka? Mga kapatid, this is a time for you to say, Lord, I acknowledge na ang pag-ibig mo'y nagbibigay ng lakas. And therefore, I will engage myself with other brethren. And therefore, I will study your word about your love so that I can understand it better. And therefore, I will hold on to your love even if I don't see you answering my prayers yet. Mga kapatid, are you willing to be empowered by the love of Christ? Can you hear another amen? Panginoon, maraming salamat